At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, salitain mo sa mga anak ng iyong bayan, at sabihin mo sa kanila, Pagka aking dinala ang tabak sa lupain, kung ang bayan ng lupain ay kumuha ng isang lalaki sa gitna nila at ilagay na pinakabantay nila, kung pagkakita niya ng tabak na dumarating sa lupain, kanyang hipan ang pakakak at magbigay alam sa bayan. Sino man ngang makarinig ng tunog ng pakakak at hindi pinansin kung ang tabak ay dumating at dalhin siya, ang kanyang dugo ay mapapasa kanyang sariling ulo. Narinig niya ang tunog ng pakakak at hindi pinansin, ang kanyang dugo ay sasa kanya, sapagkat kung siya'y pumansin, ay kanyang nailigtas sana ang kanyang buhay. Ngunit kung makita ng bantay na dumarating ang tabak, at hindi humihip ng pakakak, at ang bayan ay hindi napagbigyang alam, at ang tabak ay dumating, at maghiwalay ng sinuman mula sa gitna nila, siya'y nahiwalay sa kanyang kasamaan. Ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa kamay ng bantay. Sa gayoy, ikaw, anak ng tao, ay inilagay ko na bantay sa sangbahayan ni Israel, kaya't dinggin mo ang salita sa aking bibig, at magbigay alam ka sa kanila sa ganang akin. Pagka aking sinabi sa masama, O masamang tao, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, at ikaw ay hindi nagsasalita upang magbigay alam sa masama ng kanyang lakad. Ang masamang yaon ay mamamatay sa kanyang kasamaan, ngunit ang kanyang dugo ay sisiyasatin ko sa iyong kamay. Gayunmay, kung iyong bigyang alam ang masama ng kanyang lakad upang humiwalay, at hindi niya hiniwalayan ang kanyang lakad, mamamatay siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, iniligtas mo ang iyong kaluluwa. At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa sangbahayan ni Israel, ganito ang inyong sinasalita na sinasabi, ang aming pagsalangsang at ang aming mga kasalanan ay nanga sa amin, at aming pinanglulupaypayan, paano ngang kami ay mga bubuhay? Sabihin mo sa kanila, buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay humiwalay sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbali kayo na mula sa inyong masasamang lakad, sapagkat bakit kayo mga mamatay, o sangbahayan ni Israel? At ikaw, anak ng tao, sabihin mo sa mga anak ng iyong bayan, ang katuwiran ng matwid ay hindi makapagliligtas sa kanya sa kaarawan ng kanyang pagsalangsang. At tungkol sa kasamaan ng masama, hindi niya kabubuwalan sa araw na kanyang hiwalayan ang kanyang kasamaan, ni ikabubuhay man ng matwid ang kanyang katuwiran sa araw na siya'y magkasala. Pagka aking sasabihin sa matwid na siya'y walang pagsalang mabubuhay, kung siya'y tumiwala sa kanyang katuwiran at gumawa ng kasamaan, anuman sa kanyang mga matuwid na gawa ay hindi aalalahanin, kundi sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa, doon siya mamamatay. Muli, pagka aking sinabi sa masama, ikaw ay walang pagsalang mamamatay, kung kanyang iwan ang kanyang kasalanan at gawin ang tapat at matwid, kung isauli ng masama ang sanla, ibigay uli ang kinuha sa pagnanakaw, lumakad sa palatuntunan ng buhay, na di gumawa ng kasamaan, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga kasalanan na kanyang nagawa na aalalahanin laban sa kanya. Kanyang ginawa ang tapat at matwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay. Gayunmay, sinabi ng mga anak ng iyong bayan, ang daan ng Panginoon ay hindi matwid, ngunit tungkol sa kanila ay hindi matwid ang kanilang lakad. Pagka iniwan ng matwid ang kanyang katuwiran,
at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan, at gumawa ng tapat at matwid, kanyang ikabubuhay yaon. Gayunmay, inyong sinasabi, ang daan ng Panginoon ay hindi matwid. O sangbahayan ni Israel, aking hahatulan kayo, bawat isa, ayon sa kanyang mga lakad. At nangyari, ng 12 taon ng ating pagkabihag, ng 10 buwan, ng 5 araw ng buwan, na isa na nakatanan mula sa Jerusalem, ay naparoon sa akin na nagsasabi, ang bayan ay nasaktan. Ang kamay nga ng Panginoon ay sumaaki ng kinahapunan, bago dumating ang nakatanan, at ibinuka niya ang aking bibig, hanggang sa siya'y dumating sa akin ng kinaumagahan, at ang aking bibig ay nabuka, at hindi na ako pipi. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, anak ng tao, ang nagsisitahan sa mga gibang dakong yaon ng lupain ng Israel ay nangagsasalita na sinasabi, si Abraham ay iisa, at kaniyang minana ang lupain, ngunit tayo'y marami. Ang lupain ay ibinigay sa ating pinakamana. Kaya't sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kayo'y nagsisikain ng may dugo, at itinataas ninyo ang inyong mga mata sa inyong mga Diyos-Diyosan, at nagbububo ng dugo, at inyo bagang aariin ang lupain? Kayo'y nagsisitayo sa inyong tabak, kayo'y nagsisigawan ng kasuklam-suklam, at naninirang puri bawat isa sa inyo ng asawa ng kanyang kapwa. At inyo bagang aariin ang lupain? Sabihin mong ganito sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, buhay ako, walang pagsalang, silang na nga sa mga ibang dako ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak, at siyang nasa luwal na parang ay ibibigay ko sa mga hayop upang lamunin, at silang na nga sa mga katibayan at sa mga yungib ay mga mamatay sa salot. At aking gagawing sira ang lupain at katigilan, at ang kahambugan ng kanyang lakas ay maglilikat, at ang mga bundok ng Israel ay mga sisira na walang dadaan. Kung magkagayoy, malalaman nila na ako ang Panginoon, pagka aking ginawang sira at katigilan ang lupain, dahil sa lahat nilang kasuklam-suklam na kanilang nagawa. At tungkol sa iyo, anak ng tao, pinagsasalitaan ka pa ng mga anak ng iyong bayan sa siping ng mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay, at nagsasalitaan na bawat isa'y sa kanyang kapatid, na sinasabi, pumarito ka, isinasamo ko sa iyo, at dinggin mo kung ano ang salita na nanggagaling sa Panginoon. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating, at sila'y nagsisiupo sa harap mo, na gaya ng aking bayan, at kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila, na may maligayang tinig, at nakatutugtog na mabuti sa panugtog, sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. At pagka ito'y nangyari, narito, nangyayari, kanilang ang malalaman na isang propeta ay napasagitna nila.